Yan o. Mataas na dito. Yan, ayos na. Grabe, ang taas nito. Yan siya. Pero lagyan siguro to ng ano din, semento after, kasi ito pinapatag pa nila to. Yan na yung ginagawa nila sa gilid niya, yung paglalagay ng mga riprap, mga bato na malalaki dun sa pinakagilid ng na-reclaim nila o na-dredge nila. Yun nandyan, akala mo maliliit lang yan sa drone, pero pag nilapitan mo yan, malalaki yan. Kasi nilagay dun sa mga nilalagay dun sa gilid sa Manila Bay, dun sa MOA. Ang New Manila International Airport ay isa sa pinakamalaking proyekto sa kasalukuyan na ginagawa sa Pilipinas. Itinatayo ito sa malawak na baybayin ng Bulacan na matatagpuan 35 kilometers hilaga ng Maynila. Ang airport na ito ay isa sa pinakamoderno, pinakamahal at pinakamalaking airport sa Pilipinas pag ito ay natapos na. Tinatawag din itong Bulacan International Airport at maaaring maging main airport sa Metro Manila sa hinaharap. Itatayo ito sa 2,500 hectares na bahagi ng Manila Bay na may planong magkaroon ng 4 na runways at expandable ito hanggang 6 na kayang mag-accommodate ng 100 million passengers every year. Bahagi lamang ito ng malawakang reklamasyon sa Manila Bay na may lawak na 12,000 hectares. Ang paligid nito ay magkaroon ng seaports, residential area at industrial zone na itatayo para sa komersyo at turismo. Ito ay magkaroon din ng expressway na layuning mapabilis ang biyahe na hindi aabot ng 30 minutes mula Maynila. Magkakaroon din ito ng access sa ginagawang MRT-7 sa Bulacan. Bagamat may mga ilan na hindi sang-ayon, pero tinitiyak naman ito ng San Miguel Corporation na isa ito sa pinakamalaking pagbabago sa Bulacan. Sa katunayan, may 2 milyon na tonelada na ng basura at burak ang nahakot mula sa ilog sa paligid ng ginagawang airport. Mula 2021 hanggang sa kasalukuyan, ang New Manila International Airport ay project ng San Miguel Corporation sa pangunguna ito ni Sir Ramon Ang na may budget na 740 billion pesos. Nakipag-ugnayan din sila sa Jacobs Engineering para sa disenyo ng airport. Sila din ang nagdisenyo sa Changi Airport sa Singapore at iba pang malalaking airport sa mundo. Kasama din sa proyekto ang Buscales Westminster na siyang naunguna sa land development ng airport bago ito tayuan ng mga buildings at mga runways. Pag natapos na ang nasabing airport ay makakapag-produce ito ng libo-libong trabaho sa mga Pilipino, dadami ang mga negosyo, investor at lalong-lalo na ang turismo sa Bulacan. Ito yung Tawiran Fishport dito sa area na to. Meron dyan, no? Save Manila Bay. Yan. Dito yung mga ano nila, yung mga bangka na ginagamit sa pangingisda. Ito yung Tawiran Bridge, yung ginagawa. Meron na inaano dun, no, na sheet pile, binabaon. Mukhang maglalagay sila ng temporary na tulay para kung sakaling gawin na yung tulay, mayroong nadaanan pa rin yung mga tao. Kasi ito yung may Kawayan River, itong area na to, itong ilog na to. So ito lang yung tulay na tatawiran mo para makatawid dun sa may parte ng Trip-Tip Bulacan, papunta dun sa may Malolos na. Ayan, o. Yan, ito yung ginagawang tulay dito. Marami ng mga sheet piles, oh. Mukhang umpisahan na to. Kaya lang pag sakaling gibain to, walang dadaanan yung mga tao. So tingnan natin kung gagawa sila ng temporary na tulay para sa mga tao dito. Excavator dito. Ito, nagabaon na sila dito. Binabaon na tong sheet piles. Ito yung mga excavator nila. Tuloy tayo sa may Talip-Tip Bulacan. Ito na yung boundary. Yan. Talip-Tip
Taliptip, Bulacan. Yan, ito na yung Taliptip, Bulacan sa area natin. Ito yung check natin, yung ginagawang ano dito, rehabilitation ng kalsada. Tinataasan to eh. Yan yung parte dati na binabaha. Yan, ipakita ko sa inyo yung video pag high tide. Yan dito. Ito yung parte na binabaha. So parang magkaroon siya ng ano dito, rehabilitation din after nito, kasi mataas dyan banda. So dito sa banda natin ay tatasan din to for sure, kasi mababa na. Yan o, mataas na dito. Yan o, 3 weeks lang yata nakalipas last update natin. Di pa to na semento dati. Yan, ito yung ginagawang ano dito, dike na may riprap. Yan, ayos na. Grabe ang taas nito. Yan. Pero for sure yung baba doon, babahain pa rin yan. Yan, tsaka itong mga bahay dito, yan, mababaha rin yan pagka tumaas yung tubig. Ito, babahain to for sure. Pero may lamat na siya ng ano, ng pagtibag ng ano, kalsada. So ibig sabihin hanggang dun pa yun yung rehabilitation dito. So tingnan natin pag nag high tide, sana makachamba tayo ng high tide na pagpunta dito para makita natin kung maganda yung ginawa nila, kasi may mga parte siyang malalim. Yan na yung airport oh. Woohoo! Yan, puntahan din natin yung airport na yan, i-update natin. Paliparan natin ng drone yan para ma-update din kayo. So i-update natin tong kalsada tsaka yung airport. Tingnan natin. Let's go. Doon tayo sa kabila, doon sa may bandang Barangay Perez, sa may malapit sa boundary ng Taliptip tsaka Perez. Let's go. Ayan, dito sa may tulay na to, pagitan ng Perez tsaka Taliptip, nandyan yung ginagawang rehabilitation ng kalsada. Yan, meron din dyan ginagawa. Tingnan natin kung tapos na ba yung dalawang lanes. Last update natin dyan ay isang lane pa lang yun natapos. Check natin ngayon kung dalawa na. Yan o, tapos na to eh. Tapos dun sa unahan niya konti, pagkatapos nito nandyan yung ginagawa nilang rehabilitation. Uy, tapos na. Yun o, tapos na. Yes. Alright. Tapos na to. Yan, tapos na to. Tingnan natin kung hanggang saan to natapos. Ito yung ginagawa nung last update natin. Diba, tapos na rin dito. Mataas na. So kailangan lahat ng kalsada dito, kasi pagka hindi ginawa tong mababa ay wala rin. So sana ay matapos to. Yan, gawin din nila to, tong parte na to. Yan, malalaman naman nila yan pagka nagkaroon ng high tide o malakas na ulan. Yan, saka sila mag-decision ulit kung saan yung parte na lalagyan nila ulit ng pouring o buhos ng semento. Yan, nasa boundary na tayo ng Bambang tsaka Perez. Tingnan natin tong ano dito, may habili tayo ng isda dyan. Tingnan mo natin yung ginagawa dito na pag-aayos din ng kalsada. Lahat ng ina-update natin ay malapit to sa ano New Manila International Airport, para alam nyo din kung okay yung mga kalsada na dadaanan pag natapos na yung airport na yan. Itong ginagawa niya, no, airport na yan sa bandang kaliwa. So dito banda ay barangay, ano na to, Bambang na to. Uy, tapos na rin yata. Ayos, yun, may motor na doon, no. Ay, hindi pa. Ano pa lang siya. Ganito lang ginawa. Yan siya. Pero lagyan siguro to ng ano din, semento after, kasi ito pinapatag pa nila to. O nilagyan mo na ng lupa, tapos siksikin pa to, dadaanan pa to ng pison.
Wala nang daanan dyan. Sarado na. Di ba? Ayan, hanggang dyan pa lang sila. So after nyan, saka sila maglalagay na ng ano dito, semento. Hanggang dun pala yun, layo. Yung parte na yun. Hanggang dun pala. So ganito yung mga dadaanan nyo dito pag pumunta kayo sa New Manila International Airport na ginagawa ngayon. Hopefully matapos nila yung timeline nila na hanggang 2027. Yan, bumalik tayo dito sa may gilid ng tulay, sa pagitan to ng Taliptip tsaka Barangay Perez. At dyan sa harapan natin, nakikita natin yung ginagawa nilang airport. Yan, kita na natin yung riprap nya o yung revetment construction na ginagawa nila. Yung paglalagay ng bato sa gilid hanggang dun sa ilalim ng tubig para hindi ito mag-erode o mag-landslide pababa. Yan yung process ng reclamation. Yung una ay dredging. So mag-dredge sila ng lupa papunta dun sa area na tatambakan nila. And then after ng dredging nila ay susunod nila naman yung dynamic compaction. Yung pagdidikdik ng lupa pailalim para maging solid yung tatayuan ng mga buildings, yan, mga runways. And then after naman ng dynamic compaction, sunod nila yung vertical drains. Sipsipin nila yung mga existing na tubig dun sa gitna ng dredge na lupa o nadikdik. Yan. And then gagawin nila ulit yung dynamic compaction para madikdik ulit yung lupa. And then after ng dynamic compaction na yun ay sunod nila yung revetment construction, yung paglalagay ng riprap sa gilid ng na-reclaim na area para hindi na ito mag-landslide. Yan na yung ginagawa nila sa gilid niya, yung paglalagay ng mga riprap, yung mga bato na malalaki dun sa pinakagilid ng na-reclaim nila o na-dredge nila. Example nito yung nasa MOA, di ba? Pag nasa seaside ka, makikita mo dito yung dun yung gilid ng dagat, may mga bato dun. So ganyan yung nangyari dyan. Dun sa MOA, di ba, sa gilid ng Manila Bay, mayroon dun mga bato na malalaki. Yun nandyan, akala mo maliliit lang yan sa drone, pero pag nilapitan mo yan, malalaki yan. Kasi nilaki dun sa mga nilalagay dun sa gilid sa Manila Bay, dun sa MOA. So yun, palipad tayo ng drone para makita nyo yung kabuuan yan, kung gaano na ito kalawak. Alright, let's go.